Ay ating pasalamatan at papurihan at tayo po ay kanyang muling inanyayahan sa banal na dambana niya. Ngayon naman po, mayroon lang po akong gustong tanungin. Kasi ayon po dun sa tema natin. Kapatid, ilang taon na po kayo dito sa sa ating gawain sa dambanang banal? 4 years. Buhay ang Diyos, 4 years na siya. Ikaw naman po kapatid. Magtitiri. Kapatid, ikaw po. Wala pa pong 1 taon. Pero meron na pong natanggap, sigurado yun. Kayo po, Tang. Magtatatlong buwan na po, pero noong una pa ay nag-umpisa na ako, wala pa yung ano. Ah, opo, kasi po kahit po 3 buwan na, nakikita naman po natin ng inyong pagsasabuhay kung paano po tayo sumusunod sa ating Ama. Dito naman po, ilan na pong taong kayong tagasunod ng Divine Mercy? Mag-aapat na po ngayon. 4 na taon na. Yun po, salamat po sa iyo. Salamat po sa inyo. Yun nga po, naitanong lang sa inyo kung ang bawat isa ay ilang taon na sa pagtungo sa banal na dambanang ito. Kasi po, ang ating pong tema na ating pagsasalusaluhan ay ang pagsasabuhay. Pagsasabuhay po natin na bawat isa sa atin upang ang naririnig nating salitang banal ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ating kinalugdang mahal na Apo Kunching. Hindi po ba bawat araw-araw meron na rin po tayong naririnig? Naririnig po na talagang dapat nating isabuhay. Amen po ba? Amen. Kasi po talagang iyon lang naman po talaga ang ating dapat gawin dahil ito po ang paraan ng ating pagsunod sa ating Ama. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po sa Ama sa ating pag-araw-araw na pagbabata. Tuwiran po na talagang kaibuti ng Ama sapagkat sa bawat salita niya ay meron tayong isasabuhay o higit na isasabuhay na tuwiran. Kaya po ang bawat araw-araw, napakabuti ng Diyos. At tuwirang kay palad natin sapagkat ang bawat isa ay kanyang inaanyayahan. Hindi po ba sa dami ng ating kapwa, hindi po ba laksang bilang ang tao? Laksang bilang ang tao, subalit tayo ay iilan lamang dito sa kanyang pinagaharian. Sa bawat araw na inaanyayahan niya. Amen po ba? Ngayon po, ako po ay tatawag wala po akong hawak na kung sino man ang aking tatawagin, subalit magtiwala po tayo sa ating Ama na tayo ay kanyang paghaharian sa pagtindig natin sa unahang ito. Sapagkat ang pagtitiwala natin, ibabahagi natin kung paano na tayo nakasunod sa bawat araw na pakikinig natin sa Kanya ng banal na salita. Amen po ba? Yeah. Ngayon po, ang aking pong tatawagin upang ibahagi ang kanyang pagsasabuhay sapagkat sa dating buhay po niya talagang binabahagi niya sa atin kung sino siya. Kaya po ngayon, ang aking pong tatawagin ang aking kapatid na Lucy. Magandang umaga po sa tanghali ito. Pagsasabuhay. Paano daw po ba natin isasabuhay na kung araw-araw ay nandito tayo at wala tayong natututunan? Ano po ang isasabuhay natin na pahayag ng Banal na Espiritu kung hindi natin tatanggapin sa ating puso? Sa araw-araw po na nandito ako, ay
nagsusumikap po ako at nagsusumakit na ang lahat po ng mensahe ng Banal na Espiritu ay tumago sa puso ko upang ito ay magampanan ko at maisabuhay ng buong katapatan sa Ama. At paano natin po maisasabuhay ang ating napag-aaralan dito? Kung tayo po ay pumupunta lang dito at sabi nga po, nakaupo lang tayo dyan, hindi natin ninanamnam at hindi natin tinatanggap ng buong puso ang mga mensahe at mga pahayag ng mga nagsisitayo dito, ay paano natin maisasabuhay kung hindi natin tatanggapin. Ito po ay magagampanan po natin na matapat sa ating kalooban at sa ating puso ang pagsasabuhay. Simple lang po ang paraan. Huwag po nating yali sa puso natin ang pakikipagrelasyon natin sa Ama. Sapagkat kapag po tayo ay nagkamali ng ating pagtanggap ay hindi po natin magagampanan. Paano daw po natin mapagtatagumpayan sa pamamagitan po ng matapat na pananalangin at pananampalataya. Ilamang po at magandang umagang muli. Salamat po, mahal na kapatid na Lucy. Ano po ang inyong narinig sa kanyang pagsasabuhay? Ang kanyang isinapuso po niya at higit ay pananampalataya upang ito ay kanyang magampanan ang kanyang pagsasabuhay. Yun lang po at maraming salamat, mahal na kapatid. Ngayon naman po ang tatawagin ko ang higit na magpapalawak ng ating tema sa bawat araw na kanyang ibinabahagi kung paano niya isinasabuhay ang kanyang naririnig sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Tinatawagan ko po ang aming Mami Beth Chico. Salamat po muli aming dakilang Ama sa araw na ito na hindi ka nagsasawang kami paulit-ulit na akayin mo sa banal na lugar na ito, sapagat ang nais mo ay lubusang tumanggap kami ng kaliwanagan upang ang tuwid na landasin ng buhay ang aming matahak sa bawat araw, upang kayo ay makapiling namin sa buhay na walang hanggan. Kaya Ama, samot dalangin ko, huwag kayong magsasawa. Bagamat ang tao bilang tao, maraming ugaling pagkatao na sa kabila ng mga magagandang aral na binabahagi mo, sanhi ng kahinaan, sanhi ng kakulangan ng pagtanggap, ang mga aral na ito ay hindi ganap maisabuhay. Kaya Ama, nawa ay patuloy mo kaming gabayan upang hindi kami maligaw at makapiling ka sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagsasabuhay, iyan po yung pinakamahirap na parte sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat kung tutuusin po, napakadami na po nating aral na narinig sa banal na lugar na ito na ipinahahatid sa atin ng ating dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na kung ang bawat pumupunta dito sa kanila ay masasalamin ang pagsasabuhay, tayo ang magiging panimula, magiging binhi upang ang pagbabago ay maganap sa ating sarili, sa ating tahanan, sa ating kapaligiran, sa ating komunidad, sa ating bayan, sa ating bansang naturingan. Subalit, bakit hindi makapagtagumpay ang bawat isa? May mga balakid, di po ba? Sa pagsasabuhay, may mga balakid.
At ano po yung mga balakid na yan? Yung mga balakid na ipinadadala ng kalaban upang hindi tayo magtagumpay sapagkat ang nais niya ay mapasa kanya tayo. Sino po yung tinutukoy ko? Yung kaaway po ng ating Panginoon, yung masamang espiritu na laging nakabantay, lalo na po doon sa mga nagsusumikap na magbago. Binabantayan sila sapagkat ang nais niya, kung sa dating buhay nga na hindi pa natin siya kilala, maaari niyang sabihin na, akin ka na akin ka na. Ngayong ikaw ay nakakapakinig ng mga aral, liwanag na mula sa Ama, unti-unti kang nalalayo sa akin. Tingnan ko nga, kung ikaw ay tapat doon sa nagbigay sa iyo ng bahagi ng liwanag, kaya ano po ang ginagawa? Pilit at pilit siyang sumisingit upang hindi tayo manahan doon sa tuwid na landasin para makasunod tayo ng lubusan sa ating Panginoon. Sadyang kung mahina pa ang tao, mahirap pong gampanan ito. Amen po ba? Mahirap gampanan na yung mga naririnig natin ay maisabuhay natin. Patuloy niyang sinasabi sa atin na huwag kang mangamba. Huwag mong alintanain ang mga pagsubok na dumaratal sa iyong buhay. Sapagkat ano man ang mga ito, nandirito ako, katabi mo ako ang tutulong sa iyo, hindi kita pababayaan. Subalit bilang tao, tanda ng ating kahinaan, kahit na may ganoong promise si God, dumarating po yung pagkakataon na tayo ay nawawala ng pag-asa. At sa kawalan ng pag-asa, naaapektuhan ang ating salita at ang ating gawa. Ang tao, hindi ko po nilalahat, ang tao na hindi pa kumikilala sa Panginoon, pag may problemang mabigat, kasabay ang init ng ulo. Amen? Hindi malulutas ang mga problemang pinagdadaanan natin kung tayo ay patatangay sa panawagan ng kalaban na pag-initin ang ating ulo. Kaya wag mong matatanong, sasagutin ka ng pasinghal. Sino po yung tumutulong sa Kanya? Sino po yung naghahari sa Kanya? 100% ang ganoong pong ugali ay hindi mula sa Panginoon. Iyon po ay mula sa kalaban. Sapagkat kung ang Panginoon ang naghahari sa ating kaisipan, pag tayo may mga problema, pagtitiwala ay dapat nating ibigay sa Kanya. Ano po ang sabi niya? Pumayapa ka. Be still. Huwag kang mangamba. Sapagkat akong Diyos mo, kung malaki man ang problema mo, mas malaki ang Diyos mo kaysa dun sa mga problema mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po yung mga pangkaraniwang nangyayari na tayo po ay hindi natin maisabuhay ang aral ng Panginoon. Ito po ay muli kong uulitin sapagkat ito'y paulit-ulit kong naririnig sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. At nabasa ko na rin po sa mga religious books na ang salita daw pong hindi kita pababayaan ay sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan ng 365 times. Yung po mga dalubhasa sa Biblia, pinag-aralan po yung salita na yan at binilang nila kung how many times itong nag-appear sa ating banal na kasulatan. At ayon po sa kanilang pag-aaral, ang salita daw pong hindi kita pababayaan ay binanggit ng 365 times. Ilang araw po sa loob ng isang taon? 365. Sa makatuwid, ano po ang ibig sabihin nun? 365 days in a year, ibig sabihin, araw-araw, sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, huwag kang mangamba, hindi kita pababayaan. Kaya huwag po kayong patalo sa mga problemang dumarating sa buhay natin. Kung minsan po, ang mga problema na yan ay sadyang pinapahintulutan upang tayo ay matutong manalangin at tumawag sa Kanya. Sapagkat ang tao, aminin po natin, by nature, ang tao, liban kung ikaw ay bukas na sa banal na espiritu, subalit kung hindi pa, naaalala mo lang ang Panginoon kapag ikaw ay may problema. Pero sa gitna ng kagalakan, ng kasayahan, ng kasaganaan, ilang percent kaya ng tao
ang nakakaalala pa rin sa Panginoon. Kapag sila'y nabubuhay sa saya, sarangya, siguro po, ayaw ko pong manghusga, subalit sa aking pagmamasid, sa aking nakikita, siguro po, sa out of 10, ilang kaya yung tumatawag sa Panginoon kung sila ay nananagana at nasisiyahan sa buhay. Mapalad na po kung 50-50, kung 5 out of 10. Subalit, kapag ikaw ay nagkaproblema, minu-minuto, natututo tayong tumawag sa Kanya. Lalo na po't kung mabigat na po yung problemang pinagdadaanan natin, natuto po tayong tumawag sa Kanya. Mga kapatid, masarap mabuhay sa daigdig. Kapag ikaw ay kumikilala sa Diyos na buhay na kumikilo sa ating buhay. Subalit hindi natin madama ang kagalakang handog sa atin ng Ama. Mahal tayo ng Diyos eh. Ayaw niya na nakikita na nalulungkot tayo. Amen? Ayaw niya nakikita na tayo ay nalulugmok. Ang nais niya, tayo ay laging masaya. Subalit hindi ito mabaka sa ating pagkatao sapagkat kulang nga po tayo sa pagsasabuhay. Sa makatuwid, kung ang bawat aral pala ng Panginoon ay patuloy nating dadamhin sa ating puso at kaisipan, at ito'y ilalabas natin sa pamamagitan ng ating kilos o pagsasabuhay, napakasarap pong mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Ang nagiging hadlang lang upang hindi natin ganap na maramdaman ang pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon ay yung kulang nga po tayo sa pagsasabuhay. Ang ating Panginoon, sabi nga po ng ating Santo Papa, our God is a God of mercy and compassion. Ano po ang ibig sabihin ng mercy? Mahabagin, siya ay maawain, compassion, punong-puno siya ng pagmamahal. Kaya't kung iyan po ay ikikintal natin sa ating puso't kaisipan, wala na pong room para tayo ay malumbay. Wala na pong room para tayo ay malugmok sa mga problemang dumarating sa ating buhay. Sapagkat sa tuwina, ilalagay natin sa ating puso't kaisipan na kasama natin ang Diyos, na siyang tutulong, mangangalaga sa atin at hindi magsasawang iparamdam sa atin ang kanyang love and compassion. Kaya mga kapatid, kung kayo man ay dumaranas pa hanggang ngayon ng mga mabibigat na problema sa ating buhay, huwag niyo pong tanungin ang Diyos. Tanungin po natin ang ating sarili. Bakit kaya? Ano pa kaya ang kulang sa aking pananampalataya at hindi ko maramdaman yung sinasabing love and compassion? Our God is ever willing na ibigay sa atin ang love at compassion na ito. Subukan po nating damhin. Subukan po nating linisin ang ating puso at kaisipan. Maging makatotohanan tayo at higit sa lahat, isabuhay natin ang kanyang mga aral upang higit nating maramdaman ang love and compassion ng ating Panginoon. Kapag po ito'y naramdaman na, makikita nyo po, mararamdaman nyo na masarap pala ang buhay. Hindi pala ako dapat mamroblema. Hindi pala ako dapat magmukmok sa aking silid at mag-concentrate ako sa mga problemang dumarating sa buhay ko. Kundi ang marapat pala, lubusan kong hanapin ang Panginoon. At ito po ay hindi karakarakang matatamunan tao. Narinig ko po si kapatid na sinabi niya, it requires time na magkaroon tayo ng tinatawag na closer relationship sa ating Panginoon. Pag close tayong dalawa, madalas tayong mag-usap, di ba? Bakit ka naging close sa akin? Kasi madalas tayong mag-usap eh. Sa makatuwid, ang komunikasyon pala is a way para maging close ang inyong relationship. Subukan nyo po sa bahay ninyo. Pag hindi kayo nag-uusap, ano pong nararamdaman nyo? Meron bang pagmamahal na namamagitan? Wala. Magiging ang pagmamahal na ito ay mararamdaman lamang kung close kayo sa isa't isa. At ang closeness, isa sa mga
sangkap upang maging close tayo sa isa't isa, kailangan madalas tayong mag-usap. Sapagkat sa pag-uusap, na ipaparamdam din natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Kaya kung ganun ang nagaganap sa tao, higit iyong magaganap sa ating Panginoon. Maging close tayo kay God, makipag-usap tayo ng madalas sa Kanya, at papaano natin gagawin ito? Ang komunikasyon sa ating Panginoon ay nagaganap sa pamamagitan ng panalangin. So dagdagan natin yung oras ng pakikipagniig sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ang tanong, sa 24 oras, ilang porsyento ang naiuukol mo upang ikaw ay magkaroon ng komunikasyon sa ating Panginoon? The more you communicate, the closer you will become. The less you will communicate, hindi kayo magiging close ni God. Kaya mga kapatid, ang iiwanan ko sa inyo, kung gusto nyong maging malalim ang relasyon ninyo sa Panginoon, dagdagan natin ang pakikipag-communicate sa Kanya. Pag close na kayo ni God, wala ka nang hihilingin. Kasi alam na niya lahat eh. Alam na niya lahat ang nasa puso't kalooban mo. Kaya, yun nga po, dagdagan natin ang oras. Ilang oras ang inyuukol mo sa pakipag-usap sa Panginoon. 24 hours ang ibinigay ng Panginoon. Dito po sa dambanang ito, natatandaan ko po nung bago pa ako, ang prescription po sa mga alagad ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, Kunching, is to pray at 6 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock. At ganun din po sa gabi, 6 o'clock ng gabi, 12 o'clock ng hating gabi, at 3 o'clock ng madaling araw. Yun po yung piniprescribe sa mga alagad na oras ng pananalangin. Ngayon, kung makapagbibigay ka pa ng mas mahigit pa, okay. Pero yun po yung piniprescribe na alam ko po na hindi pa rin ganap na nagagawa. Siguro po, kung ganap na magagawa, iyon ng bawat alagad na hinirang, mga caps, at ganun din po ang mga tagasunod, siguro po, close na tayo ng ating Panginoon. Kaya't ang mga aral na ating natututunan, isa lamang ang hinahangad ng Panginoon. Ang mga ito ay dapat nating isabuhay upang lahat tayo ay maging masaya. Yan po ang aking sariling pandama, yan po ang aking sariling pagpapahayag, ayon sa binabahagi sa akin ng Spirit of Wisdom, Spirit of Knowledge. Yung pong mga nasa kalooban ninyo, hindi ko po kayang saklawan. Ang kaya ko lang pong saklawan ay kung ano yung nararamdaman ko na nais ng Panginoon na ipahayag ko sa inyo. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami Beth. Narinig niyo po ang pahayag. Hindi po ba ang dami nating dapat matutunan sa kanyang ipinahayag. Kaya po, napakapalad natin kasi laksang bilang nga po tayo, subalit iilan lang tayo na inaanyahan dito sa banal na dambana. Kaya po ano po ang ang narinig ko po sa kanya, kung paano tayo lalo higit na maging makipagniig sa ating Panginoon Diyos upang higit tayong kanya ring pakinggan. Sapagkat sa ating pagsasabuhay, ang higit na pagtitiwala at pananampalataya. Ngayon naman po, siguro naman po, ngayon ay kayo'y nagkaroon na rin ng idea upang mayroon na rin kayong maipahayag sa matagal na rin panahon na pagpunta-punta nyo rito, pagtungo nyo. Kaya po, sino po ang gustong mag-volunteer upang ipahayag ang kanyang pagsasabuhay? Ngayon naman po, sige po, ang uunahin po natin ay ang pag-aalay ng awit sa ating Ama. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Mirna. Salamat po, Ama. Purihin at dakilain ka. Walang kapangapangamba. Kapag tinatawag mo, galak na galak po ang puso ko at sa bawat araw, pagmimithi na maisabuhay. Hindi man tuwirang ganap, subalit sa paunti-unti, makapagsabuhay ng kalooban mo. At tuwin na Ama, samot dalangin, mangunat maghari ka po sa aking katauhan at bawat pagbabahagi ko, maging kapakipakinabang sa mga kapatid ko. Karampot mang naturingan, subalit
nawa ay makatulong sa higit na pag-igting ng buhay pananampalataya ng bawat isa sa amin. Amen. Purihin ng Diyos, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pagsasabuhay, kumbaga nga po, ayon sa pagpapaliwanag, madaling sabihin yung pagsasabuhay, pero hindi nga po ganun madaling nagagawa. Kaya po, sa tuwing ako'y titindig, bakit po niloloob ng Ama na masambit ng labi ko yung kailangan ay maging mabuting tagapakinig, good listener. Kagaya ko po, ang kaloob nga po ng Ama sa bawat araw, purihin siya at dakilain, siya'y maalayan ko ng awitin. Subalit kung sa bawat araw, iba-ibang tema, gaano karaming awitin ang aking ihahanda sa Ama, Subalit hindi po hadlang yung kaunti lamang ang awitin. Ngayon po, may itinatalaga ako sa isip ko mula pa po kahapon. Hindi po niloob na ako'y makatindig. Yung oras ay talang ipinagkaloob ng Panginoon ng Ama para sa ating minamahal na Apo Kunching dahil sa anibersaryo ng 8 taon ng pagpuputi, ng kaputian. At itinalaga ko po sa sarili ko yung awiting ipaglalaban hanggang doon po sa bangbang kahapon na niloob ng Amang makasama po ako sa misyon. Subalit, habang nagbabahagi ang ating kapatid na Mami Beth Chico, ako po ay matama na nakikinig. Nakikinig po ako. Sa totoo lang po, madali yung kadagang pagsasabuhay, subalit sa pagsasagawa ay hindi ganun kadali. Lalo na't kung tayo ay may takot, tayo ay may pangamba, na kahirap namang magsabuhay. Ngayon, nagsasabuhay ka, kay ganda-ganda ng damdamin mo, bukas may pagsubok ka. Di po ba? Parang kumbaga yung mga pagsubok ng demonyo, nung kalaban, yun yung nakakasira doon sa pagsasabuhay. Kaya po ako'y matamang nakikinig sa bawat araw. Ngayon, sa pakikinig ko, ito po yung kumurot sa aking puso. Isang kaparaanan po talaga yung bagamat sabi nga ng ating kapatid na Mami Beth Chico ay hindi maaari niyang sakupin ang damdamin ng bawat isa, maging ako. Subalit, dahil ako ay isang tagapakinig at sa bawat nagpapahayag, maging kay Mother, higit lalo, at sa inyong lahat, kung sino man ang tinatawag naman, nakikinig po ako at ang akin pong napakinggan ay ang close relationship po pala sa ating Panginoon. Ang makipagtotoo at huwag tayong mangamba sapagkat sa ating pakikipagtotoo, binigyan po tayo ng mga pointers, yung pagpapahayag po ng ating kapatid na Mami Beth Chico. Bagamat batid natin sa bawat isa sa atin, tayo po'y nananalangin. Ako po sa unang buhay nga, pag nanalangin ako, kala ko po, pag nanalangin ako, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo, higa. Parang ganun lang, ayon po dun sa napakinggan ko, hindi naman napakatagal, kundi yung siguro segundang minuto na bukal sa puso mo, na dinama mo na naging close ka kay God, na nailapit mo sa Kanyang kalooban yung gusto mong maisabuhay yung Kanyang gusto para sa iyong buhay. Naniniwala po ako doon. Kasi, kagaya po sa ngayon, sa tuwing nang titindig dito ang ating Mother of the House, sa taas pa po siya, pero nagagamit ko na po yung pangalan niya. Opo. At sa matamang pakikinig ko nga po kay Mami, mayroong mga bagay na kailangang tanungin ng sarili. Ako po, habang nagbabahagi si Mami Beth Chico, parang ako yung kinausap ng Diyos. Kasi pag upo nga po niya, parang nakaugalian ko na po yung, bagamat ako ay dumudulog, nagsasalita sa kanilang katauhan, hindi ko po dinadamang sa kanilang katauhan po ako humihingi ng tulong. Kundi bilang mga hinirang din naman ng Panginoon, sabi ko po, kung minsan talaga ang mga pagdalisay, tingnan nyo nga si Mother, ganun din po ako. Dati yung alaga ko, nosebleed, ngayon throat bleed. Kumbaga po, talagang makakapagtanong ka. At kung hindi ka matibay sa pakikipagrelasyon sa Panginoon, hindi mo po talaga maisasabuhay. Sapagkat ang maghahari sa puso mo'y tanong, galit, inis. Subalit purihin at dakilain ng Panginoon.
nang dahil sa mga ipinasisilay sa akin ng Panginoon, sa mga pagsubok na pinagdaraanan ng bawat isa sa atin, lalo't higit sa ating kapatid na mother of the house. Si Mami Beth kasi simple alam ko po may pinagdadaanan din. Subalit kay Mami kasi mararamdaman mo minsan talagang yung kanyang spinal, Basta po, marami siyang pinagdadaanan, bawat isa sa atin. Salamat po doon sa pointers na binigay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng katauhan ay Mami Beth Chico, at doon ay napagtanto ko kung ano yung awit na gusto kong ialay sa inyong lahat, lalo tigit sa ating Panginoon. Ito pong awiting ito ay lumang awitin, at namdamin po natin na pakinggan niyo po. Kasi po, kung di natin papakinggan at pakananamnamin, ba't kaya ganun yung awit ni kapatid siya ba yung tutulong? Di po ba? Ba't sasabihin niya, huwag akong mangamba? Pakinggan po natin na tila bagang ating Panginoon ng nagsasalita at umaawit po sa atin at parang sinasabi sa atin na isabuhay mo. Huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Narito ako. Sasamahan kita. Lahat po na yan ay narinig ko ayon sa pagbabahagi ng kapatid nating Mami Beth Chico. At naniniwala po ako sa pagluwal ng ating minamahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng Banal na Espiritong sumasa kanya, dumadaloy sa kanyang katauhan ay higit pang mapapaigting ang aking damdamin upang makapagsabuhay sa bawat araw. Paunti-unti hanggang sa maging lubos. Salamat po at muli ang awiting ito ay para po sa ating lahat. Gaya po ng daddy, kapatid na Alan, at na para pong marahan lang po, parang dun sa pangambay marahan, unti-unting inaalis ng Panginoon, nawa po ay magdulot sa inyo ng inspirasyon muli ang awiting ito para sa ating mga kapatid sa ibayong dagat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta.
ka sa aking mga mata, minamahal kita, minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita, minamahal kita. Sa langit kita'y hihintayin, silid mo ay ihahanda man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita, minamahal kita. Salamat po, Ama, sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyo. Amen. Salamat po, Tita Mirna. Narinig niyo po ang awit niya. Huwag tayong mangamba sapagkat nandyan ang ating Ama na lagi nagmamahal. Tayo lang po talaga ang kanyang hinihintay upang tayo ay magsabuhay. Ngayon naman po ang aking tatawagin, ang aming Mother of the House.
Muli papuri sa iyo, Ama. Sa oras na ito, tuwirang dakay-dakila mo, mapagmahal kang totoo, at kaiba ang pag-ibig mo. Kaya sa oras na ito, Ama, naririto kami mga anak mo, nawa lahat ng tinawagan mo ay makadama sa iyo. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay tuwiran mong ginagamit, ibinababa ang iyong mga aral, upang ito ang maging panghawakan namin sa bawat araw ng aming buhay. Nawa, kaming lahat ay tuwirang makadugon sa iyo, may sa buhay ang nasa mo, at ganap maramdaman na sa amin, kailanman ay di ka nagpabaya sa aming buhay. Ama, wala nang makapapantay sa kaya mong gawin. Kaya naririto kaming lahat, ibinibigay at nilalagak ang aming buhay sa iyo, sapagkat nagtitiwala kaming lubos na kailanman wala kaming dapat ipangamba dahil di mo kami pababayaan habang kami nabubuhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Naiyak ako, ano po? Habang nakikinig po ako sa bahagi ng ating Mami Beth at sa awit, parang sabi ko nga, yung katagang, ikaw ay mahalaga, mahal na mahal kita. Yun na lang po siguro yung sa tuwin ay laging nakakintal sa isip ko at sa puso ko, upang wag ko pong isuko yung kaukulang tinanggap ko sa Diyos. Sapagkat, sabi ko nga kay Mami Beth, mahirap liripin na habang nagsusumigaw ka sa kadakilaan ng Diyos, si kalaban naman po ay nagpapapansin, ano po? At kapag alam niyang hindi kanya kaya, yung nasa palibot mo naman ang gagamitin para magitla ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, sabi nga, anong dahilan para isuko ang Diyos? Samantalang kilala ko po siya, na tinanggap ko siya sa dakong ito, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, at aminin ko po sa inyo, bilang isang tao, naroroon yung parang gusto ko nang agawin. Sapagkat, dalas-dalas, susun, tabit na piton, ano po? Bakit po? 2 weeks, last week po, nakita niyo po naka-shades ako halos 1 week, ano po? Kasabay po noon yung aking paglatag ng aking matres. Subalit, sabi ko nga, akala lang ganun kasimple yung sakit ng mata, yung kati ng mata. Umiikot po yan hanggang dito. Subalit hindi po ako sumuko, nakita niyo po naglilingkod pa rin po ako. At pinagaling ng Diyos sa pamamagitan po ng pagpatak at siyempre po, ihip na ating mahal na Apo Kunching at mga kapatid ko po na mga alagad. At salamat sa Ama, sa paghaplos po ng ating mahal na Apo Kunching at iminintin po na yung kapatid na Ana. Okay na rin po. So, nakatighaw po ako, nakaligtas po ako, ano po. Subalit, si kalaban po talaga nagpapapansin sa akin eh. Hindi ko kasi siya pinapansin. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po ang naganap uli. Kahapon po, 2 days ago, yung aking, siyempre po may lamat na po yung aking spinal, ano po. Siyempre po sa pagod, at nagpatotoo ako nung gabi na kung kay Mami Beth, yung 11 o'clock ay i-relax ang katawan para makapunta dito, ako dito lang ako nakaka-relax, dire-diretso po yan. So pagising ko po ng umaga, hindi ako makatayo, at ang aking spinal, lumawak ang sakit hanggang likod, so kailangan pa rin tumupad at gumanap. Pakinggan niyo po, hindi po ito isang pagmamalaki, sapagkat wala kami ihahayag kung walang nagaganap. Amen? At tuwirang, ang kaganapang ito ay isang patutuo lamang na walang exempted pagdating sa pagdalisay, subalit ang kagalakan, alam po namin na hindi kami dapat mangamba. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Pagkatapos po nung kinaya pa rin po, sabi ko kay kapatid na Ana at sa mahal na Apo, nararamdaman ako ng mahal na Apo eh. Kaya mo pa? Dama ko po yun sapagkat pag may nararamdaman ako, hindi ako nagpapakita sa Kanya. Pag may dinadala ako, hindi ako lumalapit sa Kanya. Sapagkat makita ko lang siya, hindi man ako makalapit, alam ko, makakayanan ko na. At ang mga kapatid ko po na kinakausap ko dyan sa tabi, mga kapatid,
inobena nyo ako. Sabi ko sa kanila, inobena nyo ako. Ayaw kong tantanan ni kalaban. Di kaya pa rin po. Hanggang kahapon po hindi ako makatayo. Hinila po ako ni kapatid na Pearl. Kaya mo pa, Mother? Sabi ko, kaya ko. Wala akong dahilan para hindi ko makaya. Sapagkat hindi ako maaaring maramdaman ni Satanas na ako'y lugmok. Kaya ko pa rin. So, ginampanan. Pag uwi po kahapon ng aking alaga, alam ko may lagnat na po siya. Hanggang kagabi, magdamag po ako, walang tulog. Hindi po ako nagkakamali, nasa 39 to 40 ang kanyang lagnat, magdamag, alas 4 na po, nahimasmasan, wala pa rin pong tulog. At kanina, hindi ko na po maigalaw ang aking balakang. Eto naman po, kakain kami ng almusal. Sabi ko kay kapatid na Pearl, may simba pala ngayon. Sabi ko, kapatid, hindi na ako sasama sa inyo. Wala akong tulog, hihingin ko sa Ama, total nagsimba naman ako kahapon. Dudulog na lang ako, papahinga ko ang aking katawan. Isipin niyo pong kumakain kami ng almusal, hindi, nakakailang subo pa lang ako, hindi ako makatayo. Yung boy naman namin, naipitan ng lamad dito sa may batok. Boy po bang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ko po, yung hindi ko pagtayo na yun, bigla akong napaganyan. Tinawagan po si kapatid na Marie. Sabi ko, wag mo nang tawagan. Ipi-first aid ko na lang sa kalooban ng Ama. Alam niyo po, syempre po, wala namang alam. Boy, ano po, ang alam nila magtrabaho, ganito, ganyan. Habang pini-first aid ko po siya, pinipisil po yung batok. Sabi ko, wag mong pisilin. Magdasal ka, dudulog ako. Siyempre, nakapambahay, nagbihis po muna ako ng t-shirt ng Divine Mercy. Sabi ko, kasama kita, Ma, i-first aid ko po yung aking boy. At si kapatid na Pearl, groggy naman po. Yung hormonal imbalance niya, umaatake. Bakit ko po ito kwento sa inyo? Kung wala kasi espiritu, paano mo ito maunawaan? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At habang pini-first aid po, masakit. Tinay ko pong tawagan ng mahal na apo, hindi ko makontak. Sabi ko, maraming kampanin yun. At puyat kagabi yun. Sabi ko kay Padre Pearl, hintayin natin. Total na natapalan na siya kung ano dapat tapalan. At mamaya, sabi ko, magbihis ka. Gusto kong pukpukin ng tabo eh. Matigas ang ulo na po. Huwag mong pisilin. Siyempre po, pananagutan ko po yun, nasa poder ko eh. Uuwi na po sila eh. Dahil nung linggo pa lang, wala na po silang trabaho. Sabi ko, wala na kayong gagawin, uuwi na kayo. Ate, wala kaming pamasahe. O sige, ipunin lang nyo lahat ng ginamit nyo at ayusin nyo at mamaya, lalarga na kayo. Ay, piniro ang nanay ko, bye-bye, paalam na, ganyan po. Tapos biglang inikot ang ulo. So, naipitan, hindi nakaalis. Tingnan nyo po, bakit ko po ito binahagi? Ganyan po kumilos ng kalaban. Kahit hindi mo kaano-ano, basta nasa kapaligiran mo, gustong-gusto ka niya talagang gapiin. So, balik salamat sa Ama. May makahihigit pa kaya sa Ama? Wala na. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Eto po, nakiusap po ako kay Chris na hindi ko makontak ang mahal na apo. At tinext ko na rin po, ang mahal na apo, pagpaumanhin niyo po, mag-emergency po kami. Hindi po ako makatayo at hindi ko masamahan. Wala kami driver, si kapatid na Marie, masama din ang pakiramdam. Pasakay ko na lang sa tricycle, papuntahin na lang dyan. Pagdating dito, salamat sa Ama. Ang bilin ko po'y ganito. Huwag muna kayong umuwi at magpasalamat kayo sa Diyos. Sapagkat ang plano ko nga po bilang tao, hindi muna po ako papasok. Dahil talaga pong napakasakit. At hindi maihakbang ano po, para po ako matanda na. Ay di, sinabi po na oo, hindi. Tumawag ang mahal na apo. Sabi ng mahal na apo, okay lang po ang mahal na apo. Kayang-kaya po, papasok po ako. Siyempre po, nabago na po, papasok. Isipin niyo po yung mga kasama namin, sabi ko, magpaiwan kayo at mamaya sa gawain, makinig kayo, magpasalamat sa Diyos. Abay, paalis po kami ng bahay, umuwi na rin sila. Sabi ko po, ganito, wala na akong pananagutan sa inyo. Sabi ko, hindi kayo marunong magpasalamat sa Diyos. Tingnan niyo nga po, ang pagkilos ng kalaban, pinahihintay mo at para magpasalamat sa Diyos at makarinig, umuwi. So kami naman po ang umuwi, papunta dito. Alam niyo po ang pagninilay ko, Ama, nahihiya ako sa'yo. Nagpa-emergency ako sa'yo sa pamagitan ng mahal na apo. Itong ginamot mo, wala na. Eh, paano kung hindi pa ako pumasok? Paano kami makapagpapasalamat sa'yo? Buhay pa ba ang Diyos? Yan po, mga kapatid. Sa karampot na pagsasabuhay. Eto po, wala na po ako nararamdaman. Amen? Kaya, purihin dakilan ng ating Panginoon. Ang pagsasabuhay ay madaling gawin.
kapag puspos ka ng Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi po ito magagawa ng taong-tao ka. At hindi rin po magagawa ng basta lang gagayahin mo. Hindi po. Kailangan ng pagsasabuhay po, kagaya po ng ginagampanan nating mahal na Apo Kunching, buong pag-ibig mong gagawin. Alam niyo po, pagtalikod po ng boy namin, tumulo po ang luha ko. Hindi dahil ako ay nainis, kundi nahabag ako. Siyempre po, wala na po silang pera, wala pa silang pamasahe. Gagawin nga na po ng paraan, ano po? Tapos ano po yung naganap? Ang sabi ko po sa ama, Ama, ibigay mo na lang sa akin na akong may maramdaman, wag na lang sila. Sapagkat kilala kitang tinanggap. Sa katauhan ng mahal na Apo Kunching sa dakong ito, ano man ang kaganapan, mauunawaan kong ganap. Purihin ng ama, nung nakita ko po yung boy na umuwi, aba, naililingon, sabi ko, wag mo nang iikot ang ulo mo ha, wala na akong pananagutan sa inyo. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya purihin, ganyan lang po. Sa pagsasabuhay po ng salita ng ating Panginoon, para ka lang nag-iipon sa bangko. Amen? Para ka lang nag-iipon. At dumating man madalas-dalas na ikaw ay gapiin ng kalaban, mas marami kang ipon, mas marami kang mawi-withdraw, sigurado magtatagumpay ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, hindi mo mabibigyan na negative na pag-iisip. Oo, maaari kang magsabi na, ano naman ito, dalas-dalas. Subalit, yun ay salitang tao lang. Kapag ang Diyos na ang naramdaman mo sa puso mo, dalas-dalas man na pinahintulutan niya, dalas-dalas din siya nagtatrabaho sa'yo upang huwag kang mangamba. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, purihin, dakilan nating Panginoon, salamat. At sa oras ng emergency, may totoong manggagamot. Ang ating Panginoon, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, sapagkat dinadama ko po sila, ang hinihintay siguro ng ina, ipadala ko sa doktor, hindi. Sabi ko sa kanila, magdasal kayo at i-emergency kita kay Divine Mercy sa paligi. Mamaya, diyan ka lang. Umiiyak na po, kalalaking tao, ano po, sa masakit po talaga yon. Subalit, purihin, dakilan nating Panginoon. Salamat po, mahal na Apo. Salamat po sa pagtupad niyo po ng buong katapatan sa ating Panginoon. Lahat kami nakikinabang. At sa bawat araw ng pagsasabuhay po ng kanyang aral, hindi man lahat, sa 10 po na salita ng ating Panginoon, aral na dapat isabuhay, isa lang, napakalaki na pong gantimpala na ibabalik ng Diyos sa iyo. Kaya mga kapatid, yan po iwanan ko po sa inyo. Ipon lang po tayo ng ipon. Kahit dalas-dalas na parang gusto tayong gapiin ng kalaban, kung marami kang ipon, hindi pa rin mauubos ang bangko mo. Sapagkat may Diyos na totoo na hindi nauubusan kailanman ng lakas, kapayapaan, kapanatagan, at ang sabi nga, hindi ka bibigyan ng pangamba sapagkat siya ang tagapagligtas at sa bawat araw, mahal na mahal ka niya. Muli, magandang umaga sa tanghaling ito. Salamat po, Mother. Narinig niyo po ang payag ng ating mahal na kapatid kung paano tayo tinuturoan pa rin magtibay upang ang pagsasabuhay sa bawat araw na ating paniniklod sa ating Ama ay ating maisabuhay na tuwiran. Bukas po, isang paalala lang po, ang gawain po natin ay magsisimula po ng alas 12 ng umaga at mayroon pong gagampanan ng ating mga kapatid, kaya po ating mga kapatid na choir, kaya po aagahan po ng konti. Ngayon po ay tumayo po tayo po ay umawit na itinuro sa atin ng ating